Amen? Hindi dahil na may mga problema, dahil may mga pagsubok, may mga kahirapan, para magkaroon na tayo ng anxiety. Para na malimit natin na pakinggan sa pulpito, na anxiety ako. Na anxiety ako. Bakit ka na anxiety? Di ba? Buhay naman ang Diyos. Makapangyarihan naman ang ating Panginoon. Magawa naman niya lahat ng bagay para sa atin to solve our problem, to save us from any temptation, and He supply all our needs according to riches in glory in heaven. So, no need ka tayo makaramdam ng anxiety. Amen ba? Kaya pag magkaroon ka ng anxiety, para bang ang isip mo, yung Diyos mo ay patay. And He is not able to help you in times of needs and trials and problem. Kaya buhay siya ng Diyos eh. Hindi siya ribulto. Buhay siya ng Diyos makapangyarihan. In times of difficulties, in times of hardship, in times of our needs, in times of trouble, lahat. Tumawag lang tayo sa Kanya, tutulungan tayo ng Diyos. Dahil siya ang Diyos natin, makapangyang nunit nga mag-worry ka. Amen ba? Amen. Sabi dito sa ating sermon ngayon, so sinakyan ko lang yung mga patotoo. Yung ating sermon ngayon of preaching ay about anxiety. Sa Tagalog pa yung anxiety, parang nababalisa ka ba? Natatakot, hindi malaman kung anong dapat gawin. So dito, sabi dito sa Biblia, ating babasahin dito, the anxiety is a battle between faith and worry. So offering practical steps to shift focus from fear to God provision, encouraging prayer with thanksgiving to experience peace. Ang anxiety daw, ito po'y laban, gera, away between faith, panampalataya at worry. Ano yung worry? Pag-alala. Amen? Amen. Parang ano ganyan sa Bisaya yung pag-alala? Yung parang nabalaka. Yun. So ang gira, ang anxiety, away sa pinaagi sa pagtuo o sa kabalaka. So offering, maghalad ng practical step. May mga practical steps na dapat gawin eh. To shift ba na? Ibahin natin ang ating pag-iisip. From fear, galing sa takot, hadlok, to God's provision. Amen? Ang Diyos natin mag-supply ng ating pangailangan. So, encouraging prayer, kailangan natin yung prayer, much puri, with thanksgiving to experience peace. Kailangan talaga grabing pagpupuri, grabing panalangin, pagpasalamat, upang maramdaman natin yung kapayapaan. So that we can experience peace. Kasi pag may anxiety ka, wala kang peace. Abang-abala ka sa lahat ng bagay. Kaya itong dapat malaman ng bawat isa ito. Amen ba? Sabi nga sa sermon natin, title, Anxious for Nothing, Finding Peace in God's Care. Sabi niya, mag-alala tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayo mag-alala sa mga bagay-bagay, kundi hanapin natin ang kapayapaan sa ating Panginoon nga mag-atiman sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. So, nauna, malaman natin dito ang reality of anxiety. Ano ba talagang realidad ng anxiety? Bakit ang tao nagkaroon ng anxiety? Sabi dito, meaning ng anxiety, define anxiety. Anxiety is worry. Ang worry, kabalaka, pag-alala, is interest, faith, on trouble. Kaya interesado nga babayaran ito sa kaguluhan before it falls due. Hindi pa dumating sa atin yung tamang angkop, kapasidad na masatisfied tayo sa ating mga kaguluhan. Wala pa nga. Mga minimal, pero tayo nagkaroon na ng interest upang magkaroon tayo ng kaguluhan sa isipan before it falls due. Hindi pa nga dumating dito sa tamang angkop ng ating mga pangailangan o answer sa ating mga kailangan. Pero pagkaroon ka na ng anxiety, grabe maunahan ka na ng kabalaka,
Kaya ito, paano papunta ang bayad dito? Papunta sa kaguluhan ng isipan. Amen? Worry is interest paid on trouble before it falls due. Before ka mahulog sa angkop na wala naman ka dapat ikabalakan. Amen ba? Wala ka naman dapat ikatakot. Wala ka naman dapat ipag-alala. Diba? Dahil buhay ang Diyos. Kaya kung pagbibigyan mo sa isipan mo yung worry, yung pag-alala o kabalaka o anxiety, ang bayad dulot dito ay kaguluhan sa isipan. Kaya sabi ni Julian, gulong isipan niya. Dami na isip. Gusto nang lumabas pag-worker. Diba? Dami na. Hindi na makain problema. Kung maglabas ka sa pag-worker, madagdagan yung anxiety mo. Triple anxiety na. Amen. Kung dito ka pala sa loob ng pasula, kumplito ka nga eh. Libre bigas. Kaya dito, may preacher pa. Ipicturan pa yung bigas niya eh. Ibig sabihin, kulang pa yung bigas niya. Hindi naman tayo naging Kristiyano dahil sa bigas. Hindi naman naging Kristiyano dahil sa ulam. Hindi naman tayo naging Kristiyano dahil sa pera. Naging Kristiyano tayo dahil katulad tayo ni Kristo, Christ-like. Marutong tayo magtiis. Anong dapat gawin? Kaya ito'y battle ng panampalataya. Hindi ka dapat matakot. Anong mangyari sa buhay mo? Magutom ka ba? Hindi! Ang Diyos buhay. Ilang taon na tayo naging Kristiyano? Imagine, katatapos nating celebrate ng 34 years. 34 years na yung Kristiyano sa kamay ng Diyos with God's care and supply and provision. Hindi tayo binabayaan ng ating Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I go before you and I always there. Samahan ko kayo, palagi ako doon sa inyo. Bakit parang kan mag-alala ka? Huwag ka dapat ipag-alala. Amen? Kung mag-alala ka, mag-worry ka, interesado nga bayaran mo ang kaguluhan sa isipan mo. Hindi pa nga dapat dumating ang angkop, mahulog ka na. Hindi pa dumating ang angkop nga dapat suplayan ka at panalanginan, pagpalain ka ng Diyos. Inunahan na tayo ng takot. It is fear that we cannot control the future. Yung anxiety, worry, ito po'y takot, kahadlok, nga hindi ito, mga minamahal, makakontrol ng future mo. Anong future? Kung sa Bisaya pa yung buwas damlag nato, damlag nato, in the future. Kaya ito hindi po makakwan. Takot, it is the fear that we cannot control the future. Pag may takot ka na, hindi ka na makontrol ng future mo. Saan kaya ako pupunta palitin ng panahon? Ako mangyari sa buhay ko. Kung mamatay kaya, paano yung mga anak ko? Paano na lang to? Sino mabayad ng kabaong ko? Sino mabayad ng libingan ko? It is a fear that cannot control the future. Apan kung mapayapa ka, maligaya ka, hallelujah, sabihin mo, Lord, ikaw nang bahala na sa buhay ko. May matay man ko ngayon, mabuhay, ano mangyari sa akin, saan mo ko dalhin? Ikaw, you're the one who hold our future. Ikaw ang mahawak ng aking future, ng aking kinabukasan. Because our future, ating kinabukasan, rely always in the hands of our loving God. Not in material things, earthly things. Sa Diyos, nakarely ang future natin. Kaya tandaan niyo po, worry or anxiety, it is some war between faith and worry. Kaya huwag ka dapat panampalataya. Faith is a substance of things hoped for. Substansya ng mga bagay hindi mo na inaasahan mo na wala ka nakikita. Faith is substance of things hoped for and the evidence of things that seen. Ngunit may ebidensya sa mga bagay na hindi mo makikita. Diba hindi mo makita ang Diyos, pero you believe that there is God. He heal your sicknesses. He solve our problem. He changed our life. He heal our sickness. Hindi tayo nakikita na may Diyos, but we believe there is an evidence that there is God, although wala kita nakita. So pinagaling tayo, pinagpapala tayo Diyos, pinakain tayo.
ating buhay natin, ingatan ng ating Panginoon. In the future, iplasta ng Diyos. Kaya ang ating paglingkod dito, huwag ka tumingin sa lupa, huwag ka tumingin sa mga material na bagay. Kaya sabi ng Diyos, look not the things in the earth. Huwag kang tumingin, look not the things on earth, because the things that you see in earth, that is only temporal. But look at the things